Hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kasamahan ko sa Riders of Mindanao. Magandang araw, magandang tanghali, hapon o gabi o anumang oras na napanood nyo tong video na to. This is your General Secretary po pala from the Riders of Mindanao as well as Mindanao Motorcycle Riders Alliance and also affiliated with Philippine Advocates for Road Safety. So buong Pilipinas po ito. Paunang paalala lang po pala and disclaimer na lang din. Nobody asked me to do this video. Nobody from my friends or from my leaders, from my advisors, sa mga elders po namin. Sorry po if I immediately posted this video. This is just my personal sentiment. And I am not doing this na this is just my personal sentiment lang din talaga. And as a leader, as a general secretary for the entire Riders of Mindanao, gusto ko pong sabihin at gusto ko pong klaruhin. Marami po akong gustong itanong at marami po talaga akong gustong maintindihan. Kasi nga alam naman natin lahat na marami na sobrang nangyayari sa bansang to na hindi natin maintindihan kung sino pa ba ang dapat paniwalaan, sino pa ba ang dapat na pagkakatiwalaan, at saka nalalapit na rin yung eleksyon kaya nagdo-double time na rin yung mga politiko. 'Di ba? Aminin natin lahat, ganun naman talaga yung kalakaran. Even from my family, even from my roots, ganun po yung nangyayari noon pa man. But I am not here to tell the story about myself. I am here to tell a story about what happened. Kasi in behalf of the leaders, kasama na po ako doon. Ginamit rin po ako. At naiinis po ako ngayon sa mga natatanggap ko at mga nalalaman ko. Ayoko na sana tong gawin kasi unang-una, yung apolitical ka, tapos non-partisan, wala kang pakialam sa mga mangyayari, pero yung madadawit ka, mismong ikaw madadawit ka sa issue na hindi mo man lang ginawa, hindi mo alam na mangyayari pala to, hindi mo in-expect, yung parang expect the unexpected nga talaga sa mga pangyayaring ganito. Yung wala kang pakialam kung ano yung issue ng mga nasa politiko ngayon, pero hindi na pwedeng hindi makialam kasi lahat tayo dito sa buong Pilipinas apektado na tayo. So this video is actually this goes straight for you, One Rider Party List, lahat kayo at sa RSAP, and to you also, Honorable Congressman Colonel or Retired Colonel Bonifacio Busita. And sa mga kasamahan nyo din po ng mga Mindanao RSAP coordinators nyo. Again, I am not doing this video. Walang ibang nagsabi sa akin ito kundi personal sentiments ko po ito. Kasi ayaw na ayaw ko po yung ginagamit yung mga riders Ayaw na ayaw po naming lahat. Sino ba naman ang gustong gamitin para sa pansariling interest nyo sa mga ginagawa nyo? Sumasakit ulo ko sa mga ginagawa nyo. Di lang naman siguro ako, marami tayo. Halos lahat ng mga Pinoy na nasa Pilipinas ngayon. Kaka 2025 lang So actually, there's may mahabang video may mahabang conversation kasi dito sa namin, sa GC nung December 31st. Teka lang, tingnan ko muna. So yeah, greetings po kasi yun dun sa loob ng namin, GC dito sa Mindanao, yung mga overall leaders, kasama na rin yung mga RSAP coordinators, yung mga leaders namin from different clubs and different regions, yung mga regional coordinators namin. So syempre, we are sending greetings, we are sending wishes, well wishes sa bawat isa. And then there comes this biglang may sumingit na chat. Ayokong mag-name drop kasi ayokong may madamay or ayokong alam nyo na. So I'll try my best to I'll try my best na
sabihin tong mga impormasyon na to na wala akong masasabing mga pangalan. Pero yung question ko talaga is para sa inyo. Congressman Rog Gutierrez, Congressman Colonel Busita, at sa inyo, lahat kayo sa One Rider Party List at RSAP. So ayun, uumpisan ko and I'll try my best na iiksian ko yung kwento pero parang medyo mahaba-haba. So pagpasensyahan niyo po ako. Nung New Year's Eve, may isang message na sumingit dito. Hindi kasi siya buo, hindi siya wala siyang specific na anong klaseng request ba to. Kasi ang pagkakasabi niya lang, alam mo kung sino ka. Ayoko talagang i-name drop kasi isa tayo sa mga leader eh. Na ayokong may mabash, ayokong may madawit na name, ayokong may madrag na pangalan dito. So, eto na nga nangyari na. So medyo parang nakikita niyo yung aura ko na medyo inis ako ngayon. Pero mamaya sasabihin ko kung bakit ganito yung approach ko sa message na to or sa video na to. So ang pagkakasabi sa chat is Bisaya, tatagalugin ko. Request si Colonel Busita, inig-abot niya sa Davao. So ang sabi dito, nag-request daw si Colonel Busita pagdating niya dito sa Davao. So since the message is not complete, so tinry kong i-confirm. Hindi ko sa GC sinabi, hindi ko sa GC chinat, hindi ko rin sa GC inask. I personally messaged this person para maliwanagan ako kung anong request ba ang sinasabi niya about kay Colonel Busita. So we exchange message, maayos naman yung pag-uusap namin, nagpakilala ako, and sinabi niya kung sino yung ano yung klaseng request na yun. So dun sa conversation namin, dun ko na confirm na kamag-anak niya. So kamag-anak niya staff ng One Rider Party List. And I know, staff daw, hindi ko alam kasi hindi niya sinagot yung tanong ko eh. Kasi kinonfirm ko if this person is staff ng One Rider or ng RSAP or kaninong staff ba to. Kasi they are confirming that last December 28, tumawag daw itong hindi ko alam kung si Colonel Busita mismo yung tumawag sa kanya, sa'yo, yung ka-chat ko, kung si Colonel Busita ba tumawag sa'yo or yung staff ba na kamag-anak mo. Na December 28, tinawagan ka na gusto daw pumunta dito ni Colonel Busita requesting for convoy. So hindi pa dito nag-start yung parang nagko-confirm pa kasi muna ako eh kasi ayokong parang mainis, ayokong parang mag-isip ng kung ano-ano kasi it's been 3 years na kinimkim ko to and it's been a long time na gusto kong sabihin to sa lahat sa inyo nang malaman nyo ang katotohanan. So ayan, sa GC, dun sa loob ng GC, pagkatapos namin mag-usap nung person na to, na contact daw ni Colonel Busita, nagtanong na yung mga BODs, yung mga board of directors namin, yung mga leaders namin dun sa loob. So, they're asking regarding unsa na support, anong support yun? And then, some of the leaders are now starting to ask. So, sumagot naman. Kinonfirm dito, convoy daw, ingon iyaha, inig-abot Davao. So, hindi siya masyadong maayos na pagkakachat. So, in my understanding, Colonel Busita is requesting for a convoy. So, after we had a conversation with this guy, isa sa mga tao ni Colonel Busita na, syempre, mga tao nyo sa opisina nyo, tao nyo sa team nyo, tao nyo sa grupo nyo, chinat ko, hindi ako nireplyan. Bakit nga ba hindi ka nagre-reply? Bakit nga ba, hindi ko alam, busy kasi, okay, so, it's New Year kasi, so, ayokong basagin yung panahon, ayokong basagin yung panahon na, nagse-celebrate kayo, but, at least man lang na nag-iwan ako ng message. It's okay if you don't want to reply on that day kasi nga holiday. And then, baka busy kayo, marami kayong ginagawa. Pareho naman tayo, marami tayong ginagawa. Lagi naman kayong maraming ginagawa, kaya nga hindi nyo na kami nare-replyan eh. Hindi nyo na kami dito nare-replyan sa mga tanong namin sa inyo. So, ayun na nga. Since hindi nyo ako nireplyan or hindi ako nireplyan nung tauhan nyo sa RSAP at saka hindi ko alam kung ano na yung
status nyo with your One Rider party list? Ito yung gusto kong klaruhin eh. One Rider party list, ano ba talaga yung plano nyo sa amin? Kasi, unang-una sa lahat, hindi naman kami lumapit sa inyo. Kayo ang lumapit sa amin. Pumunta si Colonel Busita dito noong February 2022. Kasagsagan yon ng ginagawa naming charity for Typhoon Odette sa Agusan del Sur sa Sibagat. So, noong mga panahon na yon, napaka-busy naming lahat. And then, timing na nagpalabas kayo ng statement na mag-iikot-ikot kayo dito sa buong Pilipinas at saka nasama yung Mindanao. And then, ayun, sobrang saya naming lahat. Kasi of course, si Colonel Busita na nakilala namin na yung slogan nyo na pagtama, kampi-kampi tayo. Sorry for my expression. Kasi parang naiinis ako kapag naririnig ko yung mga ganyang salita na hindi ko alam kung ano mga tumatakbo sa isip nyo. So, lumapit kayo dito sa amin sa Mindanao, nanghingi kayo ng support. And yes, aaminin namin, kasalanan namin, hindi kami nag-research ng maayos kung sino ba naman yung mga taong nasa background ng One Rider party list na yan. Kasi ang dami nyong connection eh. Malaman-laman lang pala namin, Congressman Gutierrez, you are actually affiliated with those people pala. At saka, may mga ano pa kayo dyan sa house, yung mga hearing-hearing na ginagawa nyo. Dinadamay nyo pa yung mga taong walang kaalam-alam, yung mga taong nagsuserve ng maayos dito sa bansa natin. Tapos itatry nyo pang i-contempt yung mga lawyers, yung mga abogado na tahimik na nagseserbisyo ng matagal sa opisina ng Vice Presidente natin. Hindi pa siya vice noon. Kilala ko po personally yung mga taong pinangko-contempt nyo. I mean, not Attorney Zuleika, but yung ayoko talaga mag-name drop eh. Nakakainis. Sige, for the sake na lang na ginawa ko na to eh. Actually, Attorney Shine Fajarda and Kuya Edward Fajarda is one of our closest sa ministry before, because magkasama po kami na nag-outreach kami before sa sa community namin. And kami po yon magkasama nung 2016 na for the whole straight 1 month mahigit. 1 month mahigit yun. Every madaling araw, 3:00 ng madaling araw, gumigising po kami. And then we prayed in front of our, sa Rizal Park, sa San Pedro Square. So, doon po namin hiniheld yung pagdadasal sa madaling araw. We sang songs of praises and then kasama po doon yun. So, alam mo yung sakit na mararamdaman mo na yung mga taong kilala mo, yung mga taong nagsuserve ng totoo, may genuine heart in serving the community, the Philippines, this country, madadawit, madadamay at mabibigyan ng mga ganitong paratang ng mga totoong kriminal at magnanakaw dyan, na nakaupo pa mismo sa gobyerno, ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. So, ayan na, nadala na ako. So, let's go back to the issue. Ngayon, bakit ako galit na galit sa One Rider Party List? February 2022, maayos po namin kayong tinanggap dito. Maayos po namin kayong kinausap. Colonel Busita, face-to-face, nag-usap po tayo, remember? You went here, na-surprise po kami, pumunta po kayo dun sa lugar kung saan kami nagbebenta ng merch, at saka saan kami nagde-display every night. So, nagulat kami dumating kayo, kasi binitbit kayo ng kasamahan namin, isa sa mga leader namin na isa ding naghirap
isa ding naghirap, nagkaroon ng problema, binaliwala ang personal niyang panghanap buhay para masamahan ka dito. Kilala mo kung sino yon. Alam mo po, Colonel Busita, kung sino yung binabanggit ko ngayon. Muntika na po silang maghiwalay ng asawa niya dahil lang po mas pinili kayong suportahan dito at matulungan kayo. Pero anong ginawa nyo? Sa loob ng 3 taon, wala kaming hiningi sa inyo. Hindi naman kami lumapit. Kayo naman yung lumapit dito sa amin eh. Wala kaming hiningi sa inyo ni Singkong Duling. Kayo yung nag-offer na tutulong kayo for the medical assistance for the riders and their families when it comes to medical assistance. So it's the same, parang lingap lang din. DSWD, magbibigay ng GA o yung guarantee letter. So para sa akin, hindi naman yung tulong na ibibigay nyo, parang manggagaling lang din sa budget ng taxes ng taong bayan, which is lahat naman ng Pilipino or lahat naman ng members siguro ng nasa riding community nagbabayad din ng tax. So nanggaling rin sa amin yung perang yun. It's just a guarantee letter na hindi ko alam, yung guarantee letter na pinagsisend ko tsaka yung mga request na pinagpapasapasahan nyo kung kahit saan-saan. Wala po kami natanggap. Tsaka ito pang pinaka nakakainis ha. Kasi yung mga RSA coordinators nyo dito, isa sa mga leader namin dito, at saka ako, naparatangan po kami na kung sa Bisaya pa, inugi-ugom na mo ang kwarta dingi, kinain or kami lang yung nakinabang sa pera na pinadala dito para sa medical assistance. Hello! Nakakahiya kayo? Nakakainis po kayo. Tumigil po ako sa pagsuserve sa community namin, though we are an NGO, a non-government organization, but mas malaki pa po ang contribution ng mga riders kaysa sa inyong mga magnanakaw kayo sa gobyerno. Kung alam nyo lang kung anong paghihirap na ginawa ng mga riders, mga kapatid naming riders dito, alam na mga leaders yan. Iinis ako. Ngangati yung ilong ko. Alam ng maraming leaders yan. Sorry, parang kasi. Nagtatrigger yung rhinitis ko. So, yun. Alam ng maraming leaders dito sa Visayas at sa Luzon. Lahat ng clubs, lahat ng mga nasa riding community, we do our own efforts. We shell out our own money. We do our own efforts to help the community. Meron kami mga projects sa community service, cleaning our nagko-community activity, tree planting, cleaning our beaches or shorelines, lahat yung mga ginagawa namin mga activities na ganyan para may makontribute naman. Pero we are the least people na hindi pinapansin at lagi kami nadi-discriminate. And you know, Congressman Busita, we are so happy nung nalaman namin na tumakbo ka bilang representative ng One Rider Party List, which we thought na ikaw yung front runner, ikaw yung nasa front line. Malalaman na lang namin na may isang Rog Gutierrez pala na tinuturing ni VP Inday na isa sa mga young guns. Nakikialam ka pa? No? Hindi ka namin kilala, Rog. Attorney Rog, hindi ka namin kilala. With all due respect, hindi ka namin kilala. Wala kaming kilalang Rog Gutierrez inside the riding community or whoever those people na gusto naming suportahan. Malalaman na lang namin na may mga connections kayo sa mga magnanakaw sa gobyerno. Tapos kami pa yung mababahiran ng kasalanan ngayon kasi hinahanapan kami ng sinisingil kami ng mga nasa riding community, ng mga pasyente ng pamilya, kung nasa na ba yung tulong na pinangako nyo sa aming lahat na hindi naman namin hiningi sa inyo. Kayo ang nangako pero hindi namin hiningi. Tsaka kayo yung nagbigay sa amin ng information, 'di ba? Na nagulat na lang kami. Tumawag yung kasamahan nyo sa One Rider. Tumawag dito sa isang leader namin sa Butuan. Tapos pinapunta pa ako dun sa sa anniversary nila kasi may importanteng sasabihin. At yun nga, natuwa naman kami nun kasi
at last, merong madali ang aksyon ang mahihinga namin ng tulong kapag may mga pamilya ng riders at saka may mga riders na kapag nadisgrasya, agad-agad kami makakakuha ng medical assistance at madali na lang namin matutulungan yung pagbibigay ng sa kanila. Which is dito sa Davao, hindi naman mahirap gawin yan kasi may malasakit po kami. Madali po kami makakalapit agad-agad kay Senator Bongo. Tsaka dun sa ibang mga namin, pinagbibigyan namin ng mga guarantee letter. So we've experienced a lot. And then masaya kami kasi nga pinupush nyo din yung advocates nating mga riders na magkaroon ng safer streets. Yung ginagawa nating commemoration every 3rd Sunday of November, yung World Day of Remembrance, at saka yung nung nakaraang November lang, 9th tribute ride natin para sa mga naaksidente sa daan. So isa yan sa advocacy natin, Colonel Busita, 'di ba? So nag-usap tayo, face to face tayong nag-usap diyan sa dun sa nung kasagsagan nga na pumunta kayo dito. Ang dami nyo pong sentiments, ang dami nyo pong binanggit about dun sa problema nyo dyan sa Luzon, problema nyo dyan sa mga politiko na hindi ko alam, hindi naman namin wala naman kaming anong tawag dyan, hindi naman namin problema yung pinoproblema nyo dyan sa Kalakhang, Maynila. So kami dito sa Davao, we supported you. Sumuporta kami, binigay namin yung request nyo, nagpa-convoy kayo dito, sunod-sunuran yung mga riders namin dito, inabangan kayo kung saan sa ang region. Tuwang-tuwa kaming lahat dito. Kasi nga, ikaw yun eh. Si Colonel Busita yun eh. Nagtatanggol sa mga riders na inaapi. Ngayon, hindi namin alam kung tagapagtanggol ka pa ba namin, Colonel Busita, o maaasahan ka pa ba namin. Ano ba yung connection nyo pa rin? Kasi tahimik po kayo eh. Hindi ko alam kung maaasahan pa ba namin kayo. Yung mga nalalaman ko na nasa likod nyo, yung mga politikong nasa likod nyo, yung mga magnanakaw, yung mga nangkakamkam, ang lahat ng mga Diyos na po bahala sa inyo. If we prayed intensely nung nakaraang 2016 election, dodoblein pa po namin yan ngayon. Opo. Bago po nag-2025, pinagpanata po namin ito. Ako din, bago ko ginawa tong video na to, nagpanata muna ako. Humingi ako ng wisdom, ng tulong sa Diyos para sabihin to at sabihin sa lahat ng Pilipino, sabihin sa mga kapwa kong rider kung ano yung naranasan ko sa inyo. Pinagpasapasahan nyo ako kung kani-kanino. Nag-message ako, tumawag pa mismo ako dun sa isang kasamahan nyo. Ayoko mag-name drop. Ikaw na mismong laging kasama ni Colonel Busita. Diba nag-message ako sa'yo, sino ang dapat kong tawagan? Kaninong opisina ko isisento? At saka sinabi mo, mapupunta dun sa sino ba yung hindi affiliated. Ay nako, hindi siya affiliated ng opisina nyo, pero ibang assistant yung makakatanggap nito, kaya pala hindi ako nakaka-receive ng response. Nire-review nyo ba yung mga email namin? Nire-review nyo ba yung mga messages namin? Parang hindi. No? Diyan lang naman kayo sa Kalakhang, Luzon, may hindi ko alam. Hindi na rin ako umiimik, hindi na rin kami nagpa-follow up. Nag-follow up kami siguro ilang beses kasi maraming pasyente yun. Maraming pasyente akong na-assist nun. Tapos nadamay pa kami. Sasabihin pa ng mga tao sa amin na nakatanggap kami ng pera mula sa inyo. Tapos kami lang daw ang nakinabang. Binulsa namin. Kami pa talaga yung naging magnanakaw, no? Ang galing. Kaya sobrang inis ko. Kasi sa sobrang daming taong umasa sa inyo, pinabayaan nyo. Tapos dyan lang naman kayo magaling sa Maynila eh. Kami dito, nagtutulong-tulungan kami. Nagtutulong-tulungan ng mga riders dito. Sariling pera, sariling effort. Nag-charity kami, nag-outreach program kami.
Naghahanap kami ng may dito sa Mindanao, kusa kami nagsisilbi ng walang hinihinging kapalit. Tapos kayo, pupunta kayo dito sa Mindanao, hihingi kayo ng tulong. Kasi malapit ang eleksyon. Nakakainis. Tapos ngayon malalaman ko, may magme-message dyan sa GC, magre-request ng convoy. Ano yung convoy? Aalilain, gagawin nyo na namang alala yung mga riders namin dito. Pagkatapos yung humingi ng request na gagawin yung magpapa-convoy. Anong convoy? Convoy sinasabi nyo. Kung may mga riders dito na susuporta sa inyo, rerespetuhin namin yung gusto nila. Kasi karapatan nila yon. Pero, please naman po, magkaroon kayo ng konting respeto dito sa amin. Kasi may mga leaders po kami, may mga leaders po yan, na kung magre-request kayo ng convoy dito, pag-uusapan po naming lahat yan, dumaan po muna kayo sa tamang proseso, gaya ng ginagawa nyo sa amin. Ginagawa nyo po kaming baliw dito eh. Yung mga kasamahan namin dito, yung mga leaders namin dito, saludo sa inyo, Colonel Busita. Tapos ganyan-ganyan lang, easy-easy. Kayo RSAP Mindanao coordinators, alam nyo kung anong ginawa sa inyo. Mas kayo pa yung binigyan ng kayo pa yung gaya ko, tulad ko, sa akin din napasa lahat ng problema. Sinabihan, pakinamkam ko yun. Pero di ba kayo, nangyari din sa, hindi ko alam kung sino pa sa inyo. RSAP coordinator dito sa Mindanao, hindi ko alam. So kayo nasa sa inyo na yan, riders. Makikiusap ako, riders of Mindanao. At kahit kayo, sino kayong lahat, mamamayang Pilipino, wag na wag po tayong magpauto. Use our own instincts, maging sharp po tayo, maging wise po tayo. Ilang beses na to, taon-taon na lang, or every election period na lang, darating yung campaign. Pinapanawagan to palagi, na sana mag-isip tayo ng mabuti kung sino yung mga tamang leader na ilagay natin. So ngayon, sa season na to, matalino na tayong lahat, di ba? So wag na wag nyo po kaming gagamitin dito. Wag na wag nyo pong gagamitin ang mga rider para sa personal na interest nyo. Magpapa-free gas, magbibigay kayo ng konting money, allowance. Kung magre-request kayo ng ganyan, i-make sure nyo yung mga taong so-support sa inyo is solid talaga na magso-support sa inyo. Re-respetuhin naman namin yan kung sino pa yung mga taong may tiwala pa sa inyo, pero kami, no to one rider party list anymore. Colonel Busita, hindi po namin alam kung magtitiwala pa kami sa inyo. Sorry po. Pero hindi na po kami madadala ng pasayo-sayo ng paro-paro G. This is me, this is my own sentiment, and no one from our elders, no one from our advisors, no one from our BODs, Board of Directors and Trustees, told me to do this. This is my personal sentiment as a leader, General Secretary ng the whole Riders of Mindanao. Yun lang po, ipapaabot ko to sa inyo. Wag na wag nyo po kaming gagamitin dito. Magre-request kayo agad-agad sa GC na magpapa-convoy kayo. Ano kami alila? Umayos po kayo, mag-request po kayo, send your respect, at ibibigay din po namin yung respeto na gusto nyong ibigay namin sa inyo. Yun lang po, maraming salamat. At God bless po sa inyong lahat. Ipanalangin nyo po palagi ang ating bansa. At lagi ang sinasabi ng ating former President Duterte, Tatay Digong, and the VP, mahalin natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. God bless everyone.